And unfortunately for her, it was not in her favor. So ang Committee on Justice naman proceeded and tried to get her side. But instead of appearing, kahit na ba mag-appear siya in ex abundante cautelam or in the abundance of caution, ang ginagawa lang nagpa-file lang ng mga written manifestation in ex abundante cautelam instead of appearing there in ex abundante cautelam or in the abundance of caution. So, ganun din. Bahala siya kung gusto niyang tawagin ng counter report ang Committee on Justice. But the fact remains sa Committee on Justice, ilan talaga ang hearing na in-schedule nila. Hindi dumating talaga to si Ombudsman. Kung humarap po siya, malamang ho, medyo baka mas naging maganda, of course. But at least, instead na nasa dyaryo, o sa radyo, sa pahayagan, o sa TV dyan, nasasabi ang kanyang side, yan napuput on record. Kasi napakahirap sa lahat na ang isang na doon mo sinasabi sa labas ng committee ang iyong posisyon, well, it should have been stated in the records ng committee and could have taken that into consideration. In fact, ang pagkakaintindi ko kahapon sa committee, in fairness to the committee, katulad doon, ang first impeachment complaint na hinain ng akbayan sa pangunan ni Risa Hontiveros ay 7 allegations of betrayal of public trust, but out of 7, tatlo lang ang sinustain ng Committee on Justice at yung 4 ay effectively ay pinawalang saysay. So it goes without saying that the Committee on Justice, despite her non-appearance, siguro rin talaga yung complaint and did it twice in its better judgment, hindi isinama yung sa palagay nila hindi naman mga impeachable offenses. Alright, Congressman Gonzales, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga. Maraming salamat din at magandang umaga. House Majority Leader Neptali Gonzales II. Mga Katoliko, dagsana sa Baclaran Church para sa Ash Wednesday ngayong araw. Ang Ash Wednesday ang hudyat ng pagsimula ng Kwaresma o Lenten season. May live report si Susan Enriquez. Susan? Arnold, sa mga oras na nagpapatuloy ang misa na nagsimula kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Ngayon, ang bahagi po ng misa ay ang homily at patuloy pa rin ang pagdating ng ating mga kababayan. Ang pagpapahid po ng abo sa noo ay mamayang alas 6:30 ng umaga matapos na mabindisyonan ang sinunog na palaspas ng holy water at yan po ang ipapahid sa noo ng ating mga kapusong Katoliko na dumadagsa ngayon. Kaya po punong-puno na ngayon ang Baclaran Church. Ayon po dito kay Father Victorino Cueto, siyang rector po ng Baclaran Church, inaasahan na 125,000 na mga Katoliko ang dadagsa dito sa Baclaran Church para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo bilang hudyat ng pagsisimula ng Lenten season. At dito po sa may labas nitong Baclaran Church, doon sa pinaka-compound, may makikita po tayong mga nagbebenta ng mga religious articles at ito po ginagawa lamang daw nila twice a year at isa na nga sa panahong ito ay kapag sumasapit na ang Ash Wednesday, ang pagsisimula ng paggunita sa Kwaresma. So ang huling misa po dito sa Baclaran Church para ngayong Ash Wednesday ay hanggang alas 10:45 ng gabi ngayon pong araw na ito. Mula po rito sa Baclaran Church, balik sa iyo Arnold. Maraming salamat Susan Enriquez, nagulat po live mula sa Baclaran Church. Samantala, nagsisimula na rin dumating ang mga deboto sa Santo Domingo Church sa Quezon City para sa 6 o'clock na misa. May live report si Micaela Papa. Mika? Rhea, nagsisimula na nga dumating yung mga tao dito sa Santo Domingo Church sa Quezon City para sa unang misa ngayong Ash Wednesday. Maaga pa lang may mangilan-ngilan nang dumating para sa misa dito sa Santo Domingo Church. Alas 6 ng umaga ang unang misa para sa Ash Wednesday. Sa relihiyong Katoliko, ang Ash Wednesday ang nagmamarka ng unang araw ng Kwaresma. Sa misa, pinapahiwa ng benindisyon ng abo ang noo ng mga Katoliko. Ang abo ay nanggaling sa mga sinunog na palaspas ng Palm Sunday noong nakaraang taon. Ito ay simbolo raw ng pagiging mortal ng tao na nagsimula sa abo at babalik din sa abo. Paalala din ito na dapat maging mabuti at maminitensya para sa mga kasalanan. Alinsunod sa tradisyon ng Kwaresma, sinasabayan din ng fasting o pag-aayuno ang Ash Wednesday.
Rhea, sa mga oras na ito ay kakatapos nga lang ng morning rosary at ilang minuto lang ay magsisimula na yung unang misa, yun nga yung 6 a.m. Mass. At magkakaroon nga ng oras-oras na misa hanggang alas 12 ng tanghali. Magsisimula naman uli yung mga hourly masses mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Live mula dito sa Santo Domingo Church, balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Micaela Papa, nagulat live mula sa Quezon City. Samantala, alamin natin ang sitwasyon sa Quiapo Church kung saan hinigpitan na po ang seguridad dahil sa inaasahang pagdagsarin ng mga deboto. May live report si Lava Jover. Love! Igan, kumpara sa mga Friday masses na kung saan sikat itong Quiapo Church, medyo konti naman yung mga taong dumadagsa dito sa Quiapo Church, lalo na yung nag-umpisa kaninang misa, yung 5 a.m. to 6 a.m. na pinangunahan ni Father Venus Suarez. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan niyang idinraos yung pangalawang misa o yung 6 a.m. Mass hanggang 7 a.m. Yan naman po ay pinangungunahan ni Father Fernando Carpio. Ngayong araw lang pa lang ay nakalatag na ang mga schedule of activity ng Quiapo Church sa buong Lenten season nila. At sa Biyernes nga, magkakaroon sila ng Station of the Cross na magsisimula ng pagkatapos daw po ng 12:15 noon Mass at 8 p.m. Mass. Ngayong araw mga kapuso, kung gusto niyo pong humabol para magsimba dito sa Quiapo Church, ang mga umagang Mass ay mula po alas 5 ng madaling araw hanggang 12:15 ng hapon. At sa hapon naman mga kapuso ay 3 p.m. hanggang 8 p.m. Bukod po sa police visibility ay naka-alerto rin po ang ating mga on-duty na mga guards at mga volunteers na meron pong 20 yan. At ang paghihigpit po sa seguridad ay precautionary measures sa mga nananamantala tuwing merong okasyon. At yan muna ang aking update mula dito sa Quiapo Church. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Laban Jover. Nagulat po live mula sa Quiapo. Sa ibang balita, Pangulong Noynoy Aquino tutulak na patungong Singapore ngayong araw. Sa kanyang state visit sa Indonesia kahapon, nilagdaan ang bilateral agreement ukol sa pagpapatibay ng trade relations ng Pilipinas at Indonesia. Narito ang report ni Emil Sumangil. Mga watawat sa Central Business District ng Jakarta at higanti niyang larawan sa harapan ng Istana Merdeka Presidential Palace ang sumalubong kay Pangulong Noynoy Aquino sa una niyang state visit sa Indonesia. Matapos ng isang oras na bilateral meeting, masayang ibinalita ni Pangulong Aquino na nilagdaan na ng Pilipinas at Indonesia ang isang kasunduan na naglalaman ng mga hakbang upang pagyamanin ng trade relations ng dalawang bansa. Kabilang dyan ang pangako ng Indonesia na isang oil-producing country na aalalayan ng Pilipinas pagdating sa usapin ng oil supply at maging sa food security. Magtutulungan din daw ang dalawang bansa sa paglilikas ng mga Indonesian at Pilipino na iipit sa kaguluhan sa Libya. His Excellency has indeed promised to help us in attaining that stability of our energy supplies. Ngayong naplansya na ng Pilipinas at Indonesia sa bicameral meeting ang mga hakbang para pagyamanin ng ekonomiya at trade relation ng dalawang bansa. Pagyayamanin din ng Indonesian National Police at Philippine National Police ang kanilang relasyon para naman labanan ang transnational crime. Isa sa mga tututukan ng Philippine National Police at Indonesia National Police ang pagsugpo sa umusbong ng ngayong problema ng drug smuggling sa Indonesia. Ayon sa Philippine Embassy, 6 na Pilipino ang sangkot sa mga naitalang kaso ng drug smuggling sa Indonesia. Isa sa kanila ang sinentensyahan ng death penalty ang isa, habang buhay na pagkakabilanggo. Nakako rin ang Indonesia sa pagbabantay ng halos 8,000 Pilipino na nagtatrabaho roon. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. 3 anak ng OFW na pinitay sa Singapore na si Flor Contemplacion, sinentensyahan po ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagtutulak ng iligal na droga. Paghahain naman ng apela ang pamilya Contemplacion sa Court of Appeals para mabaligtad ang hatol ng mababang hukuman. Narito ang report ni Sherry Ann Torres. March 17, 1995 na masaksihan ng mundo ang pagluluksa ng